Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ng isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang nakakagulat na balita, kinumpirma ang paggalaw ng administrasyon ni Kuting kasama ang kanyang asawa na si unang ginang na si Smugs upang gamitin ang pribadong jet ng kontrobersyal na lider na si Kibuloy. Ayon sa mga ulat, ang sinasabing private jet ay sapilitang kinumpiska ng mga lesbo na umano'y sangkot sa katiwalian at krimen sa ilalim ng direktiba ng Pangulo. Ang private jet ay sinasabing ginagamit ni Kibuloy para sa kanyang personal at reliyosong mga misyon ay nakitang pinapalipad mula sa isang pribadong paliparan patungo sa isang hindi tukoy na destinasyon. Ayon sa mga impormante, sinasabing si Kuting at si Smugs ang direktang nag-utos sa operasyon. Ang insidente ay nagdulot ng matinding galit at protesta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, partikular na sa mga taga-suporta ni Kibuloy. Iginiit nila na ang pagkilos na ito ay malinaw na paglabag sa karapatan ng isang individual at nagpapakita ng kasalukuyang administrasyon na tila handang gamitin ang puwersa para sa kanilang personal na interes. Hindi naman nagbigay ng opisyal na pahayag si Pangulong Kuting at ang kanyang administrasyon patungkol sa isyong ito, ngunit inaasang magsasagawa ng press conference sa mga susunod na araw upang linawin ang nangyari. Sa kabila ng mga aligasyon na nanatiling matatag ang administrasyon ni Kuting na sinasabing ang lahat ng kanilang ginagawa ay para sa kabutihan ng bayan. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng ilang independent na grupo upang malaman ang tunay na motibo sa likod ng sapilitang paggamit ng private jet ni Kibuloy. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago at nagbabaga. At sa ating solid viewers naman dyan, maraming maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ako pala si Brother Edison Pangilinan po. Mm, Isang full-time worker dito sa Kingdom of Jesus Christ. yan. Kami po yung dito sa area dito na Mm, naka-witness nung ginawang mm, paglusog ng kapulisan. Hindi po basta-basta, sobrang dami. mm, At dito po sila unang nagdaan sa bandang likod nitong hangar. At na ano po talaga kami lahat. Nagulantan po kami kasi inisip po namin doon po sila unang papasok sa saglit. entrance. Mali yung saglit sir kasi medyo mahina daw yung boses nyo. Sorry. Mali kasi yung nadala kong connection hindi ko connect. Pero sige sir, siguro lalapit ko na lang ha. Lalapit ko yung camera para kasi yung nadala kong mic mali eh. Payat ka, Kuya Edison, pagsama niya. Oo. Gano'n. Sige sir, isigaw mo lang sir kasi Sige. para ma-pick up. Okay, Okay, ulit. kami po yung naka-assign dito sa sa aviation dito sa may hangar banda. Bali po, yun nga, niisip po namin na talagang legal yung gagawin po nilang pagpasok dito sa amin. Pero hindi po namin inaasahan pagkatapos po actually parang nagpatapos yung usapan ni General Torre at saka ni Atty. Corion. Inano na po, in-start na pong pasukin yung bandang likuran po dito at ako po mismo ay naka-assign dito. Bali po ang nangyari po is nagulat po kami dahil sobrang dami po nila at ginamitan po nila ng parang electric cutting grinder na parang mabuksan po yung mga perimeter fence. So marami pong butas po silang ginawa. And siyempre po ang reaction po namin is pigilan po sila kasi sinasabi ko po na meron kaming gate dun sa harap at andun yung mga lawyers namin. Pero wala po talagang hindi po sila makinig. Nakita ko po yung mga kasamahan po namin, mga matatanda, mga bata na halos umiiyak na. Sabi ko, maawa naman kayo kasi mga workers o mga missionary workers po kaming lahat dito, mga tao ng simbahan. Sabi ko, wag nyo kaming ganito, wag nyo kaming iharas, wag nyo kaming ganituhin kasi natroma na yung mga tao dito mula po nung June 10. So yun nga po at nangyari,
sinasabihan ko pa rin yung isang parang team leader nila. Sabi ko, bakit ganito ginawa nyo? Harassment to, illegal. And syempre po, medyo mataas na rin yung emotion. At bigla po akong pinagtulungan po ng mga pulis, 4 o 5, hanggang sa... Na-pin down po kayo. Yes po. Nakita po And namin. siguro 4 o 5 yung pulis na nag-ano sa akin. And nagka-pasa-pasa po ako. Ayan, pakita po natin yung pasa. Oh. Ayan, medyo gumagaling-galing na pero meron pa rin. Dito sa mukha, nung unang talagang ano pa yan. Then meron ako Nakita dito. ko, Ano yan, dahil pinin-down ka o sinuntok ka? Pininda. Sipa po yung ano saka yung... tsaka nakita ko yung ulo nyo po, dinidinan. yan po And yung ginawa sa akin. question po, aside from giniba po nila yung mga perimeter fence doon, dito sa loob po ba ay nagkaroon ng damage or sa mga aircraft or wala naman po? Wala naman pong damage pero pinasok po talaga isa-isa by room, lahat po yan. Then makikita naman po natin sa mga ibang video na talagang inisa-isa po nila, hawak po nila yung matataas na kalibre po ng baril. So yun po talaga ang ginawa dito. Lahat po yan, wala pong ano, lahat po yan na-search po nila paulit-ulit. Wala po sila nakuha and so far, Itong private jet na ito, pinasok nila. Kasi alam ko, nung pinasok ko to, nakalock to yun eh. Nakalock. Pinasok nila hanggang Yung loob. time na Hindi ko na po ano, pero lahat po na yan, naikot Naikot yan. nila Last ko yan. na po nakita yung actual na kung napasok na. Pero actually, meron din tayo na pagpasok ko na, ayaw na nilang payagan kami mag-video. Sabi niya kung ano, sabi niya, napipigil lang ko sa inyo, anuhin ko namin kayo ulit, pupusasan namin kayo ulit. Actually, napusasan na naman yung 2 mekaniko ng aircraft. Kasi kumukuha lang ng video. So bawal mag-video. Bawal po. ano daw po yung reason kung bakit bawal mag-video? Hindi na po naman nila sinabi, basta dahil daw mayroon pa raw silang chinecheck dito, doon muna daw po kaming lahat sa ano. Medyo Hindi ko malabo po lang. maintindihan. Medyo malabo lang kasi nagsisearch sila tapos walang video. Kung nagsisearch, walang problema kahit mag-video, nagsisearch lang naman sila. Yes, sinasabi ko nga na, bakit pinipigilan niyo ako? Sabi nila, sabi ko, sa amin to eh. Kaya opo. Yun, hindi sila makinig. Walang batas, parang gano'n. So far, kompleto pa naman po yung aircraft, kompleto lahat po ng mga vehicles dito, wala naman pong nawala. Kompleto naman po dito. So ito helicopter pinasok din. Kasi Ano po, may mga puti ba or foreigner na nandito kasi nabalitaan namin, hindi natin alam kung totoo at hindi pa naman natin na-verify. May mga nagme-message lang sa akin kung may katotohanan. May mga puti daw at gustong inspect yung black box nito eroplano kung saan nakapunta. Yung ba ay sa akin po, na, wala po akong nakita, pero hindi mo rin kasi mapansin dahil karamihan din sa kanila is nakatabon din yung nakataboy din yung mukha. Ang nakikita natin sa may ibang videos, yung may flag ng Amerika. yun, may flag ng Amerika. So hindi rin imposible na meron talagang hand yung Amerikano dito. Kasi doon sa nakikita natin, tsaka yung movement. Yung movement nila, parang galawang Amerikano po talaga. Yung movement nila. Kasi malapit nga kami sa airport at meron naman din kaming mga CCTV din. Makita po talaga natin na meron po talagang dumarating ng mga Amerikano din. Puti, oh. Puti talaga. May baril po ba sila? Naku po. Ngayon lang po ako nakakita ng mga ganun ng mga klaseng baril. Mahaba talaga. May tear gas po ba? May tear gas. Dito sa area namin, wala akong, hindi ko napansin kung may tear gas. Pero doon sa may bandang, isa pang likuran namin, sa may Medina area, as in, rinig ko talaga yung parang pagsabog. May sumabog. Tapos nakita na ko na may usok na Doon po ako naka-assign nung Yes. Yun po yung ano namin. tear gas, tapos may nasaktan po ba? Nako, marami pong nasaktan. At isa po ako sa nasaktan. Yun. And basta mag-ano ka lang sa kanila, i-anuhan ka talaga, pusasan ka agad. Yun po yung nangyari. So, ang ano lang talagang, hindi ko nga gabos maisip bakit ganito yung ginawa nilang paglusob dito. Na mag-serve lang naman sila ng warrant of arrest. Na sa amin naman is basta legal, wala namang problema. Pero talagang grabe. Wala namang pinaandar na sasakyan. Dito, wala naman po akong Oo, basta pinasok lang. binasok po ako. Tapos pilit po nilang yung sinabi na lang din sa akin kung kasi medyo na-late na nga akong nakapasok dito dahil doon pa lang sa front is na ako, yun na nga, napusasan na ako. Napusasan. Pero nung pagkakakwento sa akin ng mga kasama ko dito, gusto nilang buksan ng lahat ng sasakyan and kung hindi na daw nila mabubuksan, sisirain daw nila.
So, pero yung check naman namin is Okay naman. okay naman. Wala naman nagbanta na pasasabugin kung ah, hindi hindi nyo kasi may mga nagtatanong dito, asan daw yung piloto? Wala namang gano'n na kung hindi nyo ilalabas yung piloto ay hindi nyo pasasabugin. Wala namang sinabing gano'n. Nabalitaan ko lang yung kanina nga yung sa katedral na binibigyan ng 2 hours. Tapos kung pa akong nilalabas si pastor is pasasabugin nila. Which is, sabi ko sa sarili ko, mga tao pa ba itong pumasok sa amin? Brother, sabi mo kanina, ngayon ka lang nakakita ng mga ganong klaseng baril na bitbit ng mga pulis. Nasabi kasi ni Bongbong Marcos ay wala daw kahit isang pulis dito na may dalang baril sa loob ng kingdom. Hindi ko alam kung Saan galing yung? information niya, pero ang dami naman po sigurong nakakita ng mga videos po namin. And ako mismo, nakita ko po lahat sila dito na lalo na yung mga SAP, kumpleto po talaga sila ng mga baril na mahaba. So fake news po si Bongbong Marcos Jr. Fake news po. I rest my case. Thank you, sir. Okay. So, Dave, yun na lang. Pagka kung sakali sila ay posibleng, kasi dito pa yung mga pulis, no? Nakikita natin. At buti pinapapasok na kayo. Yun nga. Siguro din dahil dun sa natanggap na ng korte, yung court order, na medyo nagluwag naman sila. Anong difference nung natanggap nila yung court order tsaka yung wala pa? Nabawasan po yung mga barikada po nila. Kasi Hindi, dito sa area lang na yan. dito naman po, dito sa may bandang hangar, medyo maluwag po sila ng konti dito. Pero doon sa bandang taas talaga, nung wala pa yung court order, yung temporary yung protection na sinasabi doon sa order ng korte, nabawasan yung barricade. And unti-unti rin silang dito sa hangar, unti-unti rin sila actually nakaalis na yung iba dito. Pero sinabi nila may order na naman sa kanila, kaya nagbalikan na naman sila. Balikan na naman. Okay, nung dumating sila dito, nung first morning yun madaling araw, nung dumating sila dito, so pinasok nila yan, di ba lahat? Opo, sir. Pinasok nila. After noon, mga ilang araw lumipas, ang dami na. Nagbalik-balik pa, in-inspect pa ba nila yan? Balik-balik? Yes, marami pong beses. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Actually, kahapon, kanina, inikot pa ulit nila. Na naman. Pinasok itong private jet, itong mga helicopter. Hindi na po nila napasok kasi nakalak po ito. Hindi na po. Inikutan lang po nila, pati yung mga rooms po ng dito sa mga Okay. Ito, so may mga rooms. Ayun, ito pala rooms. Ayun. Sige. Thank you, sir. At mag-iingat po kayo parati at may awa ang Diyos. Matatapos din ang lahat kasi may TRO na. Inaantay na lang natin yung yung kung kailan sila mahihiya at aalis. Sana naman. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Yan, iikutin natin, no? So, ayan na. Lapitan natin yung So, ganyan sila kasi, kaya ngayon na sinasabi namin, only search sila. Ikutan nila to. Ito, N200 AQ. Ayan, Apollo Kibuloy. Kasi ito, napasok ko na rin to Pero nakalak yung dulo. Hindi lang namin nilalabas. Ngayon nga, ito yung mga motor. Mahilig din kasi sa motor si Pastor Kibuloy. Supposedly nga magmumotor kami before the warrant Ito, type ko tong BMW na to. Ayan, so ito yung aeroplano. So ito yung mga sasakyan nila. Chopper. So, again, baka sasabihin ng iba, pinayagan po na kami. Kasi naman na ito Naipasok na, marami na rin kamerang nakapasok dito. So, useless kung itatago pa natin. No? Pero at least ngayon, nakita nyo ng maliwanag, yung hindi magulo, yung nagkakagulo, hindi yung may nakabantay na pulis.
Yun si Boss Dada. Ganda ng pangalan eh. Ha? Apollo Air. Oh. Gusto ko yung BMW na scooter. Wala niyan sa Pinas eh. Hindi. Maliit yung City 400. Ayan yung... Ha? Naku, wasak sa'yo yan. Wasak sa'yo yan, Boss Da, pag sinakyan mo. Ay, sasakyan ni Boss Dada. Naku, mawawasak to. Oh. Ang liit sa'yo eh, no? Yun ang maganda, no? To, black. Ram. 1,500 siya, coach. Heavy. Ah. 5.7 liters. Sarap ng gasolina niyan, no? Lakas sa gas niyan. At saka ano, mangangamote ka dyan sa mga drive-thru. Oo, yung haba at saka lapad niyan. Helicopter. Oh. Yan. Ito private jet. Yan ang hindi ko na pinangarap, private jet. Pangarap ko na lang pagkababiyahe, first class. Pero private jet hindi na. Pangarap lang naman, wala namang masama, di ba? Sabi, super yaman ng KOJC kaya pala pag-i-interseran. Oo. Tsaka ano to eh. Hindi ko alam pwede ba sa... basta ano to. Tabi kasi na ito airport eh. Kaya may private jet. Yan. Ano naman niya, alam naman natin eh. Ganda rito. Buti na i-vlog natin to. Tayo na payagan i-vlog ito. Kaya alam mo, hindi malalaman natin na hindi po kurakot si Pastor Kibuloy. Kasi kita natin yung ebidensya eh. Di ba? Ayan yung ebidensya oh. Ay nagagamit naman yan. Sa ano yan eh? Hindi naman nakapangalan sa kanya yan eh. Nakapangalan yan sa congregation. Even the kingdom, sa congregation po yan. Kaya nga kahit sila may mga kasama kami taga SMNI na angkor, sila MJ sabi niya, wala ba kayong offer sa ibang meron, sabi meron. Ba't kami pakalilipat doon? Amin tong SMNI. Kasi po sa kanila, lahat po sila ay part owners ng buong kingdom. Lahat po ng members. Andi dito, buti di sila natutulog dyan. Anong hindi sino? Yung mga pulis? Hindi, andi dito pa rin yung pulis. Mamaya papasimplihan lang natin, baka mapikon. Pero andi dito pa yung mga pulis. Ayun, makikita nyo. Natutulog sila dito. Ayan. Ito pa rin mga pulis. Kaya ang dami naiinggit eh. Ano naman yan? Normal sa buhay yan. Typically, normal sa buhay yan. Marami talaga maiinggit. Especially sa Pilipinas. Dahil po mahirap yung bansa natin eh. Sa lahat kay OJC Coach Oli, correct. Kasi mahirap yung bansa natin. Definitely, meron at meron talagang mga maiinggit. Mas maraming naiinggit pagka mahirap yung bansa. Diba? Pagka may naabot ka, inggit na agad sila. Naiintindihan naman natin yun. Ano naman tayo malawak eh. Abot naman natin yung mga naiinggit kay Pastor Kibuloy. Siyempre, diba? Hindi naman nila naiintindihan eh. Basta ako, nakikita ko ay yung prutas. Maayos yung mga members, walang mayabang, walang entitled. Kaya kita mo eh, you cannot argue with
Dun sa fruits. Yung prutas. Oo. Kaya mga Kingdom citizen. Hello. Bye-bye. Good evening. Oh. So ito, airplane, ano na to, pilot? Ay, airplane pilot. Runway. Oo, ano, airport. Ah. Sir, may dumadaang eroplano dyan. Abangan natin. Dyan? Oh, Oo. yung runway. Yan na yung... Oh, ito na pala, kadugtong na pala yung airport eh. Oh, abangan natin yung eroplano. Ayan oh. Ayan, sige. Papakita ni sir kung saan sila pinasok. Magandang gabi. Magandang gabi. Live po tayo. Hi kayo. So, asan ang winasak nila? Ayan, yung fence na yan. Ay, ang fence na yan. Medyo nabalik naman, pero bukas pa rin yan. Nabalik na pero Medyo, open pa rin. medyo OA talaga si ano. No? Oo. Ipapakita siguro niya sa boss yun na, "Why, ginaba namin yung fence." Pinapasok naman sa gate. May mga bakas pa eh, no? Parang tanga lang. Di ba? Alam mo yung optics na yon. "Why, giniba namin yung gate." Bossing. Ito sa dinapa. Oh. Yan, sa pining down. Giniba namin. Kakaiba kami. Dito pumasok. Yung May bakas siya, oh. May bakas yung lupa. Marami pa, meron din doon. Basta ano yan. Nasira. Namin, ano, Papansin mo, manicured yung sobrang dami nila. manicured yung halaman. Tapos pagdating dito, Ano butas. nangyari? May nakita ko ba sila? Dalawang butas. Diyan sila, Yun nga po ang problema. diyan sila dumaan. Gusto na nilang tumira dito. Tapos pag tinignan mo doon, Hindi naman po pwede. maayos pa din. Di ba? Kasi ito ay Oo. private, hindi naman po Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan gawin yun? Pinapasok naman sa gate. Yan yung sinasabi natin na ang OA talaga nito si Torre. Ang daming ek. Sinisigaw na nga dun eh. "Hoy, huwag kayong dumaan dyan, bukas yung gate." OA. Kasi nanonood kami ng Live feed. live stream ng SMNI. So nakikita namin kung ano pinag-uusapan doon sa front. So iniisip na namin, sabi ko pa nga medyo mataas ang tension doon ngayon sa front. Pero dito pala kami uunahin. Mas matindi pala yung Mas tension matindi dito. pala dito. Tsaka doon sa may transpo. Doon ako. Yes, doon. Doon po ako naka-assign. Transpo. So, Doon yung may sumabog na Doon. tear gas. tsaka yung binubutas nila yung mga yero doon, nadaanan na namin. Tapos, since Yes po, andi dito pa rin ang mga pulis. Andi dito pa rin. May nagtanong kasi kung andito pa. Yes, andito pa rin sila. Actually, sa loob ng Eugenia, may ano pa yan, plant. meron pa sila. Merong mga tao doon. Sila. Pero compare nung isang araw, kukunti na lang sila ngayon. Parang ganun pa rin. Anong first day talaga? Sobrang dami. Sobrang nila dami. dito. Oo. Tapos, hindi mo na nga wala naman kaming magawa. Yung feeling nun, parang kakatayin kayo, no? Oo, kasi Magugulat ka sa dami. talaga. Actually, nag-iiyak ka na yung yung mga matatanda dito. Maawa ka talaga. Sabi ko, maawa naman kayo dito sa mga matatanda namin mga kasama, mga bata. Hanggang ganun ko talaga kasi may hawak kong makeup phone. Pero yun na nga, dahil sa pinipigilan lang namin dito sa area na to, kasi hanggang dito lang naman tayo. Pero wala, sa sobrang dami nila, talagang So, sino po nag-ayos dyan, brother? Sila o kayo? wala pa naman kaming ginagalaw, pero hindi ko lang alam kung yung meron kasi kung makasama dito mga taga-engineering department din. Ito, oh. Inarusa rin nila ang project. Itulak nila ulit. So, na-push in siya talaga. Tingnan natin yung airport. Ayan.
Tagos. Sana may mag-landing or take off. Masilip natin. Kaya pinag-iinteresan nila, very strategic kasi